Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, Jenks Review Corner. So today, magpa-product review na naman tayo. So itong item na to, nabili ko to sa Shopee. Guys, this is so cute and very useful. Tapos, ang maganda pa dito, napakamura lang niya guys. So guys, ang item natin today is tinatawag na Mini Electric Cooker. So ayan guys, so para makita na natin to ng aktual, i-unbox ko na siya ng mabilis lang. So, ito na siya guys. Ito yung box niya. Ayan. Ito na. So, ayan. Ito yung takip niya. Okay. Tcharan! Ayan. Ang cute niya guys. Ayan. Tapos, ito yung cord niya. Ayan. So, ito yung mga kasama niya, guys. So, ito, meron ditong manual. Pero, ayan. Kamusta naman siya? Oh, diba? Chinese. So, hindi rin natin maiintindihan. So, baliwala to. So, ito yung pinaka-item. It's made of plastic. Tapos, ganun din tong pinaka-cooker natin. Ayan. So, yung labas niya is made of plastic. Ayan, ito yung ilalim. Ayan. Pero guys, yung loob niya, ayan, it's actually parang medyo, ano siya, bakal. Or, ano to guys non-stick pan. O, diba? Kabog. Tapos, dito sa harap niya, ayan, meron siyang sticker ng duck. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-power button niya. Ayan. In fairness parang okay din yung pagkakagawa sa kanya. Ayan. So, anyway, ito ipapatong ko yung takip. So, magiging itsura niya is ganito. Ayan. So, diba? Ang cute-cute niya, guys. Oh. Tapos, guys, ito yung kasama niyang power cord. Ayan. Nakahiwalay siya dito sa mismong machine. Tapos, ito siya. Ayan, tignan nyo. Napapansin nyo, tatluhan siya. So, dapat, guys, bumili kayo nung ganito. Ayan, yung parang connector. Para kapag sinaksak nyo to dito, just like this. Ayan. So, para makabit na natin siya sa normal plug natin sa bahay. So, anyway guys, syempre, bago natin to gamitin, kailangan muna natin siyang hugasan. So, guys, medyo hassle lang to hugasan kasi kapag hinugasan mo na to, dapat medyo maingat ka. Kasi guys, hindi mo pwedeng basain yung ito, ayan, yung pinakailalim niya. At saka ito, syempre, yung kabitan ng cord. At saka yung mismong power button kasi baka masira siya. So, ang tanging pwede mo lang basain is itong pinaka non-stick pot niya. Ayan. So, dapat talagang maingat na maingat ka kapag hinugasan mo na to. So, anyway, lilinisin ko na to para magamit na natin siya. A few moments later. Ayan, tapos ko na siya hugasan. So, guys, ang capacity pala nito is 1.2 liters. And meron ding mas malaki nito which is 1.5 liters. Pero syempre, itong binili ko is yung mas maliit lang muna. Syempre, gusto ko munang subukan kung maganda siya talaga. So, ikabit na natin yung cord niya. Ayan, dito nyo siya ikakabit. Ayan. Make sure na nakabit nyo siya ng maayos. Ayan. So guys, marami kayong pwedeng lutuin dito. Pwede kayo dito mag-hot pot. Ayan, o diba? Very Korean. Pwede kayong mag-hot pot. Pwede kayong mag-congee. Pwede rin kayo dito magluto ng soup. Pwede nga rin kayo dito magprito. So, syempre, lalagyan nyo siya ng mantika para makapagprito kayo. Or simply, pwede rin kayo magpakulo lang ng tubig. Pwede din to dun. So, tayo ngayon, ang subukan muna natin is magluluto lang muna ako ng seafood noodles. Yung instant noodles. Ayan, nakasaksak na siya. So, guys, syempre, ang unahin ko ilagay dito is water. So, bago ko tuluyang ilagay yung instant noodles natin, titignan muna natin kung gaano siya kabilis magpakulo ng tubig. So, oorasan ko siya. In fairness, guys, ang laki rin ng 1.2 liters kasi ang daming tubig nung nailagay ko. So, pipindutin ko na yung power button niya. Ayan. Ayan. Pag na-on nyo na siya, guys, ayan, meron siyang ilaw. Ayan. So, hahawakan ko siya guys. Ayan. Umiinit-init na siya. And guys, kung napansin nyo, ayan, sa ibabaw ng takip niya, merong steam hole. Ayan. So, dyan lalabas yung steam.
para hindi naman masyadong nakukulob yung lulutuin natin. Ayan, dyan lalabas yung usok. Ayan guys, kumukulo na siya. O, diba? Ang bongga niya, nakakatuwa. So, kung nakikita nyo, ayan, lumalabas-labas yung usok niya dito sa ibabaw. And guys, ayan, buksan natin. Ayan, grabe, lakas ang kulo. Oh my God, ang init. So guys, tumagal lang ng 8 minutes bago kumulo tong tubig na nilagay natin. So, since kumukulo na siya, ilalagay ko na tong seafood noodles. Ayan, para magluto tayo. Grabe, ang lakas ng magpakulo, oh. Ayan, oh, kikita nyo, diba, yung tubig. Diba? Todo kulo siya, guys. So, ilalagay ko na muna tong noodles. Oh my God. Ayan. Oh my God, ang dami rin yata nung nilagay kong tubig. So, guys, para mas sumarap pa tong noodles natin, lagyan din natin siya nitong, ayan, crab sticks. Ayan. Bumili ako ng crab sticks para dito. So, lagyan natin kahit 2 piraso lang. Okay na yon. Ayan. So, syempre guys, instant noodles lang to. Para naman maging healthy siya. Ayan, lagyan din natin ng pechay. O, diba? Para mas lalong sumarap, diba? So, lagay tayo kahit 2 pirasong maliit lang. Okay na yan. Ayan. Tapos, takpan na natin siya ulit. So guys, after 4 minutes, I think luto na yung noodles natin. So buksan na natin siya. Ayun. Oh my God, grabe ang init niya talaga. Grabe. Ayan guys. I think napadami yung lagay ng tubig ko. Kasi ayan oh, halos umapaw siya oh. Tapos ang lakas ng kulo niya talaga. So ayan guys. Luto na ang ating noodles. So, i-turn off na natin. Ayan. Ayan, tumigil na siya guys. O, diba? Eto na guys. So, syempre guys, pwede na kayong kumain mismo dito sa pot. So, tignan natin. Again, it took only 8 minutes para magpakulo tayo ng tubig dito. And, ayan, nilagay na natin yung noodles. Ayan. Ay, grabe guys. Lutong-luto siya. Sobrang init niya talaga. Nakita nyo naman kung gaano siya kalakas kumulo kanina, diba? Ayan. Yung crab sticks ko nga eh, diba? Parang napaaga ko rin nilagay kasi talagang nadurog yung crab sticks. Talagang durug-durug siya ngayon kasi sa sobrang lakas ng kulo niya. So guys, so far, okay naman siya. Wala naman siya naging problema. Hindi naman siya sumabog or anything. So, pero syempre guys, hindi naman natin agad masasabi kung talagang matibay ito. So, ang gagawin ko is i-observe ko pa siya ng ilang araw. And syempre, lulutuan ko pa siya ng iba't ibang food para masabi natin kung maganda talaga siya. Okay, pangalawang gamit na natin ngayon. So, today, magluto naman tayo ng, ayan, luncheon meat. So, yung mga ganyang pagkain guys, di ba? Mabilis ang pagkain yan. Pag nagmamadali tayo. Ayan, lagay muna tayo ng oil. So, buksan na natin. So, hintayin natin siyang uminit. Ayan. O, di ba guys? Napansin ko ulit, kusa siya talagang namamatay kapag masyado nang nag-iinit tong mini electric cooker natin. So, kapag nararamdaman niya talaga kapag nag-o-overheat na siya. So, para hindi nyo masunog talaga yung pagkain nyo. Kusa siyang namamatay. O, diba? Ang galing. Tapos, guys, mamaya-maya, kapag nawala ulit ng konti yung init niya, bubukas ulit yan ng kusa. Ayan. O, diba? Nakita nyo? Bubukas ulit siya ng kusa after wala pang 1 minuto, 'di ba? So papainitin niya ulit yung pot. 'Di ba? Kaya talagang maluluto talaga yung pagkain niyo paunti-unti. Oh, 'di ba? Love it.
O, diba? So, habang kumakain kayo, tapos nanonood kayo dito, nakapatong yung phone nyo. O, diba? Ang cute, bongga. Okay, pangatlong gamit na natin. Luto tayo ngayon ng chicken teriyaki for dinner. Wow! Tignan natin kung magiging okay din siya. Ang bilis lang talaga niya magpainit to. Ilang segundo pa lang nagre-react na yung mantika. Wow! Ang init niya na talaga agad. Bango. Wow! Look at that, guys. Wow! Perfect yung pagkakaluto niya. At saka talagang lumabas yung flavor ng teriyaki chicken kasi nga hindi siya naninikit dun sa pot kasi nga non-stick. Grabe. I'm so loving this so far. Perfect. Wow! So ayun mga kabudol, nasubukan na natin at napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda at gaano ka-effective itong mini electric cooker natin from Shopee. Actually guys, makailang ulit na akong nagluto dito na hindi ko na lang din na-i-video kasi puro noodles lang ulit yung niluto ko sa kanya. And so far, yung pagluluto kong yon, hindi naman siya pumutok or hindi naman siya nagkaroon ng problema. So far, so good talaga itong item na to. Matibay rin naman siya, basta ingatan nyo lang talaga. And the best of it guys, kahit made of plastic lang itong mini electric cooker natin, yung niluluto mong pagkain, hindi siya naglalasang plastic. So okay na okay siya. I also like the fact na yun nga, non-stick siya. And tingnan nyo naman guys, diba? Ang cute-cute nitong mini electric cooker natin. Ang ganda ng kulay, napaka-smooth. And guys, kung gusto nyo rin, makakapili pa kayo. Meron pa siyang ibang kulay. Merong red at saka yellow. The best talaga to kasi it's very easy to use. For example, nawalan kayo ng gas sa bahay, makakapagluto pa rin kayo gamit ito. And perfect to guys sa mga nagdo-dorm, diba? Kung kailangan nyo ng lutuan, pwede nyo itong bit-bitin doon. And kung ayan, magta-travel kayo, magpipiknik kayo, tapos kailangan nyo magluto ng mabilisan, napaka-compact nito kasi maliit lang siya. So talagang kayang-kaya nyo siyang dalhin. Ang medyo hassle lang dito for me or yung downside niya is mahirap nga siyang hugasan. Kasi nga guys, ang pwede nyo lang hugasan is itong loob. So hindi pwedeng mabasa yung ilalim kasi nga masisira siya. Ako kasi gusto ko talaga yung hinuhugasan ko siya ng mabuti. So talagang kailangan kung gusto ko siyang basain, talagang magiging maingat na lang ako. Pero kayo guys, kung kontento na kayo sa mga pa-wipe-wipe lang or yung punas-punas lang ng tissue or wet tissue dito sa loob, perfect na sa inyo to. Wala kayong magiging problema. So all in all guys, for me, itong mini electric cooker natin from Shopee, sobrang pasado siya sa akin. Definitely add to cart. Napakaganda niya talaga and sulit na sulit. So mga kabudol, kung gusto niyo na rin bumili nito, grabe, sobrang affordable lang nito. Itong 1.2 liters na ganito kalaki is only 167 pesos. O diba, grabe, sobrang mura para sa ganitong napakagandang item. And guys, kung naliliitan pa kayo dito, don't worry kasi meron pang mas malaking size dito. Yung pangalawang size niya, which is yung 1.5 liters na nagkakahalaga naman ng 228 pesos. So again, nabili ko to sa Shopee and ang name ng seller doon is Express. So guys, para hindi na kayo mahirapan maghanap, ilalagay ko na lang din yung link ni seller sa description nitong video na to para kung gusto nyo na itong i-add to cart at i-check out, i-click nyo na lang yun. So ayun guys, maraming salamat. Kung nag-enjoy ka sa panonood nitong video na to, please paki-like nyo naman. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it guys. Again, thank you so much for watching. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!